Kumusta mga brad? Isa nga po sa masasabi nating motorsiklo or scooter na maraming kamukha dito sa Pilipinas, walang iba Honda Click na yan. At karamihan nga po doon sa mga kamukha niya, made in China. Yes po, karamihan talaga doon, made in China. Or lahat ba? O basta karamihan. Kaya hindi na rin po talaga bago sa atin ang makakita ng ganun. Ganun na talaga yon. Sabi nga nila kapag ginagaya ka na or kinokopya ka na, sikat ka na. Kaya isa lang ibig sabihin nun, sikat na siya. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na subscribe. So yun na nga, sa ginanap nga po na motorcycle show dito sa Pilipinas, ang dami talagang model na ang dami talagang motor na magaganda. Yes po, ang dami nga pong tao doon, ang daming pumunta doon. Hindi ko lang alam kung motor ba talaga yung pinunta nila doon. Pero syempre yung event na yun, para sa motor talaga yon. At isa nga po sa mga brand na nag-stand out nga po doon, wala iba kundi ang brand na Skygo. Ang ganda kasi ng model. Ang ganda kasi ng mga motor nila. Yes po, ang gaganda ng motor nila. Talagang kuhang-kuha. Walang kamuka. What? Hindi, joke lang. Meron siyang kamuka. At siguro naman, alam niyo na kung ano yung motor na kamuka niya. At hindi nga din po natin may pagkakaila. Malakas talaga yung dating niya. Kakaiba talaga ang made in China. At itong motor nga po na pag-uusapan natin ngayon, kamukha niya yung isang motor ni Yamaha. Yung Yamaha PCX. Hindi, joke lang. Yung Yamaha X-Max. So, anong tingin mo nga po dito sa motor na ito, hindi mo talaga akalain na nanggaling siya kay Skygo. Kasi nga, kuhang-kuha talaga niya. At ang pangalan nga po ng motor na ito ay Skygo Bolt 150. Wow! Sayang. Muntik na maging Bolt 150. Hindi nga po katulad doon sa X-Max, mas maliit po ang makina nito. Yes po, mas mababa po ang makina nito. Kaya kung magkamukha man silang dalawa, hanggang doon na lang talaga yon. Kasi pagdating sa performance, ibang usapan na yon. Ito kasi pang masa, yung isa pang masaker. Doon pa lang, magkaiba na talaga sila. Kaya dahil dyan, pag-usapan na naman natin kung ano ba meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya gaganda. So ito nga po ang napakalupit na Skygo Bolt 150 na mayroong 149.3 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves. So dito nga po sa specs, ang lahi din talaga ng agwat nila. Naka-electronic fuel injected at syempre ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 125. Ang kanyang compression ratio 10.6:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay merong 12 horsepower, 8,500 RPM, 11.8 Nm of torque at 5,500 RPM. Na ayon nga po sa mga Chinese na nag-top speed sa motor na ito po ay kaya tumakbo sa bilis ng 93 km/h. Pero dahil nandito nga siya sa Pilipinas, panigurado aabot ng 130 kph yan. Aba syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 13 liters fuel tank capacity. So napakalaki nga po nito para sa isang 150cc na scooter or 150cc na maxi scooter na kumukonsumo naman na po ng 40 to 42 kilometers per liter. Kung totoo man, hindi na po masama. Ang sukat na kanyang gulong 110/70/13 sa harap at 130/70/13 naman sa likuran. Syempre pares na po ito naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. Kaso lang mukhang wala po itong ABS. Pero kahit ganun nga po, okay lang naman yun. As long as naka-disc brake na yung harap likod niya, pwede na. Ang kanyang seat height ay may taas na 760mm at 120mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 141 kg. So mas magaan nga po ito kumpara doon sa tunay na X-Max na tumitimbang nga po ng 179 or 180 kg. Pero kasi mas malaki naman yung makina nun, kaya mabigat talaga siya. Mapunta naman po tayo sa iba pa niyang mga features. So ang mga ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. At speaking of ilaw, yung headlight at taillight nga po sa motor na ito, X-Max na X-Max. Hindi na kailangan ipa-DNA test. Ang kanyang gauge panel ito po ay naka full color digital na maangas nga din po ang datingan. At syempre hindi na rin siya nagpahuli. Naka smart key na rin po ito. Nakakilis na po siya. Sabi kasi nila, hindi daw nananakaw pag nakakilis. Yun ang sabi nila. At kung mapapansin nga po ninyo,
malapad po yung windshield niya. Maganda yung ganyan kapag maalikabok yung kalsada para naman hindi mapunta sa mukha mo yung dumi. At syempre isa nga po sa pangmalakasang feature na nilagay nila dito, meron po siyang USB charging port na para kahit saan ka nga po magpunta hindi ka na mangangamba na baka malubat yung cellphone mo kasi nga manonood ka pa ng Cornhub. At dito, para ka na lang din nanood ng Cornhub sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po ito ay ginamitan ng telescopic fork at sa likuran naman ito po ay gumagamit ng dual shock absorber na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanya lagayan ng istalyon at kitang-kita naman mga brad. Meron siyang ganon. Meron siyang lagayan ng istalyon. Kaso lang, wala po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kaya magkarga ng isang kahong Red Horse pero kasya pa isang kahon sa kanyang underseat compartment. So therefore ang motor na ito kahit papano recommended. At regarding naman po sa presyo niya, ito nga po ay nagkakalaga ng 115,000 pesos. So yan nga po ang isa sa mga dahilan kung bakit mababa yung engine specs niya. Kasi katulad nga po na sinabi ko kanina, yung presyo niya pang masa, pang masakir naman yung isa. At syempre yung target buyer nga po nila dito sa motor na ito, yung mga taong gustong magkaroon ng Yamaha X-Max pero hindi talaga afford. Kumbaga, ito na yung alternative choice nila. Tsaka marami din naman ang nagsasabi, matibay din daw yung brand na Skygo or yung brand na Lifan. Pero syempre meron pa rin mga ibang tao dyan na hindi sumasang-ayon. Alam nyo na yung ibig kong sabihin. Pero kung ikaw sa tingin mo sure ka na sa motor na ito, nasa sayo din naman ang final decision. Pera mo yan, pinagpaguran mo yan, kaya ipang-inom mo. Ibili mo yan kung ano yung motor na napupusuan mo. Kasi at the end of the day, ikaw pa din naman ang gagamit niyan. So hanggang dito na naman mga brad. Kung may gusto kong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba. Okay, bye.